habol ninyo, Dad. Bayra no? Yapin na mo. Letcher, kaya para mga kapoy gamitan pag-asa. Wala doon na ha. Yan ha. Nay, nay lang ako to. Terus. Okay. Kanan. Nay, sakay dre, may sakay. Ikaw sakay. Dito ako ngayon sa Malasakit. Marami pang layo ko pa sa pila. Ko sa sa claims. Grabe, sobrang init talaga dito. Yung ubo, sipon, pati si Shanley. Sa tuwing, alam nyo, sa tuwing kakaganito talaga si Mama, nagkakasakit din ako. Nakakainis lang. Kasi papareho nito ganito, may mga asikasuhin kaya. Na nga ako kanina, kasi pinabili ako ng gamot, bibili na ako ng gamot. Nilakad ko lang. Malayo-layo din. Tapos sabi doon sa pharmacy na wala sila nung isa. So pumunta ako doon sa isang pharmacy. Sabi ko, yung pangalawa ang bibilhin ko. Yun, binigay ko na yung reseta sa sa pharmacy. Tapos sabi ko na yung pangalawa sa akin. Kasi dalawa yun dalawang nireseta na gamot. So ayun na, binigay na sa akin. Punta na ako doon sa nurse. Sabi ko, ito na yung isa na kulang. Sabi ng nurse lang, ito pa rin yung binili mo, yung sa una. Ang kailangan ko, yung ngayon niya inumin. Tiningnan ko, nagkapareho doon sa una. So bumalik ako ulit, ang init. Sa totoo lang, nabwisit talaga ako. Kasi ang init pa nga, sakit pa ng ulo ko, yung sipon ko pa natulo. Sabi ko talaga sa pharmacist na, Gang, makinig ka naman. Kung anong sasabihin sa'yo, kung anong bibilhin sa'yo. Tapos parang nakipagtalo pa siya. Sabi niya, ang sabi ko daw, yung una. Sabi ko, ba't ko sasabihin sa'yo yung una? Alam ko na yung wala, yung pangalawa. Sabi niya, sige na, tumahimik ka na, huwag ka nang makipagtalo. Ganun ba naman ang sinabi sa akin? Tahimik na daw ako. Sabi ko, ang dali mo lang sabihin ng ganun, no? Kasi ikaw, nakaupo ka lang dyan. Ako dito, bumalik-balik pa, naiinitan ako. Tapos sasabihin mo ng ganun. Napagsabihan ko talaga siya. Sabi ko, ikaw na nga itong nagkamali. Ako pa yung anuhin mo, sisihin mo. Yun, humingi siya ng pasensya. Mali mo na nga. Humingi ka na kaagad ng pasensya na gano'n. Hindi yung makipagtalo pa pagkatapos
sasamahan mo pa ng mga salitang nakaka-buisit. Ay nako. Buti na lang si Bisaya at hindi hindi ko siya pinatulan at dahil sa sakit ng ulo ko. Nandito kami ngayon pa-schedule ng kailangan daw to the echo si mama. Tinanong ko nga kung magkano. Kasi baka hindi kaya ba. So, hindi kaya hingi kami ng assistance. Tingnan lang natin. Magtanong pa ako kung magkano. May discount naman yan sa senior. So, we'll see the sea. Manghingi naman ng assistance. Diyos ko, ang pila doon. Ganyan talaga. Sumasama-sama pa to si Shanley. Aga ko ngayon sa gym. Ayan. Morning. Ito iniinom ko bago ako mag-gym, creatine. Creatine to. Sa bahay, bago ako alis, nagle-lemon ako, lemon water. Grabe yung namumulaklak siya. Ang ganda. Ang ganda na. Oh, ma'am. Time check. Oh, maaga si Bisaya ngayon. 9:12. Natanawa rin namuwak rin no? Mura na siyang patay tanahon. Diba kuan naman na siya? Parang namatay na kasi yan siya nagba-brown na. Ayan yung mga leaves niya. Ayan. So, namumulaklak pa rin. Aray, saglit lang ako sa gym kanina. Usually kasi 2 hours akong nagji-gym. So, 1 hour lang para lang maano yung katawan ko ba. Kasi nung yung linggo na na-admit si mama. Inadmit na nga siya. Kinuha siya dito ng yung rescue. Nagkataon pa na day off ni Ria na. At alam nyo naman, gusto ko talaga na yung hindi ba magsara ng tindahan. So, no choice ako. Si Shanley dito ang nagbantay ng tindahan. So, kahapon, mga 4 days din ako. Mula nung Saturday, hindi ako nag-gym. Tapos, nung Lunes, grabe yung yung ulo ko, yung pumipitik-pitik. Kasi, nung Lunes, inasikaso ko yung malasakit. Kasi 24 hours lang yun kailangan asikasuhin na yun. At saka nakailang beses akong pabalik-balik sa ospital. Kasi kailangan nga ni mama ng to the echo. Pero kailangan magpa-schedule. Nasa city proper yung yung ni mama ng to the echo sa Santos Hospital. So, ayun, sobrang init pa talaga nakailang beses akong pabalik-balik, pagkatapos yung sa dugo pa niya yung kinuha ng dugo ni mama para sa electrolyte niya at saka sa yung isa, doon din sa private hospital na yon natapon pa. Kasi, nag-fill up ako, pinahawakan ko muna kay mama yung dugo. Sabi ko nga doon sa sabi ko doon sa nag-test kay mama na ako na lang pupunta sa laboratory kasi mag-aano pa siya magro-roaming pa siya, kukuha pa siya ng mga dugo sa mga pasyente. So kung hintayin ko pa siya yon, matatagalan pa. Gusto ko yung matapos kaagad kasi nga sa sobrang init. So ngayon, nung pinahawakan ko kay mama yung dugo kasi nagpi-fill up na ako para sa malasakit, natapon pa
na nabitawan ni mama, nagtanga-tangahan din si Bisaya. Alam naman na si mama na parang walang walang lakas. Hinawakan ko sa kanya na nahulog na. Kaya inulit na naman ang check si mama. Kaya hinintay ko naman ng matagal. So while naghintay ako doon, pumila na rin ako doon sa Malasakit. Pila doon sa Malasakit, saka doon pa sa claim. Ayun, pumunta ako ng Santos Hospital. As in, sobrang init nung Lunes dito. Kaya nung pag-uwi ko talaga, hinang-hina ako kahapon, yung mga lakad ko at yung pinapabili ko si Ria ng mga kailangan ni mama, yung gatas, naubos na kasi yung gatas niya. Basta si Ria na talaga ang ko kahapon, pinaalis ko kahapon. Siya na rin, hindi ako nakapagbisita kay mama sa hospital mula kahapon. Mamayang hapon pa ako bibisita. Kasi ngayon, mamadali rin ako kasi si Shanley, yung pasok niya kanina is maaga. Usually, ang pasok nila is 7:30. Ngayon, inagahan ng 6:30. At saka yung uwi nila is 10:30. Kasi pag tanghali na dito, pahapon, sobrang init na talaga. Ganun pala talaga pag pag 40 pataas na, yun, dinideclare na walang klase. Yung init naman dito, dati, parang nasanay na ako kasi sa Middle East naman, di ba? Sobrang init naman talaga doon. Kaso, syempre, matagal-tagal na rin ako dito sa Pilipinas. Parang nanibago na rin ako sa init. Pero ganun, naramdaman ko talaga na yung init dati sa Middle East, yun. Na-experience ko ulit dito. Hindi ko talaga maintindihan yung naramdaman ko kahapon. As in, wala akong lakas. Parang hirap akong bumangon at saka yung ulo ko pumitik-pitik. Parang, alam nyo yung parang kung sa Bisaya, para akong nabughat. Or hindi ko nga alam, siguro nga sa init yun o na-dehydrate. Kaya ako hindi ko alam. Basta, grabe ang pangingina ko. At wala akong ininom. Gusto ko lang uminom ng alaksan. Pero inoobserbahan ko muna na gusto kong yung parang kakayanin ko muna. Pero ngayon naman, pagkagising ko, parang naging okay ako. So, yun nga, siguro sa sobrang init lang yun. At ito rin ngayon, mamaya, yung to the echo ni mama. So, kailangan ko rin, sunduin ko muna si Shanley doon sa school, ngayong 10:30. At saka, mamaya rin, uwi kami dito, hatid ko si Shanley, pupunta na ako ng hospital. At syempre sasama pa ako doon sa sa to the echo. Ang sasakyan naman yata niyan, ambulance papunta doon sa hospital. So yung pag-gym ko nga kanina, as in basta na lang yun kasi gusto kong mapawisan. Hindi walang kanina yung hindi ako nag-lift ng mabigat. So ayan nga, nasabi ko talaga nung linggo na sobra akong na-amaze today. Ganun talaga ako kasi alam nyo kung bakit. Kasi yung mga yung tinawagan ko yung sa rescue, pagkatawag ko, parang 5 minutes lang yata, nandyan na sila. At sobra nilang yung maasikaso talaga. Yung alam mo yung nakikita ko talaga na yung 'di ba may iba na yung parang gagawin lang nila kasi trabaho nila. Pero silang tatlo talaga yung may care na yung ginaganon-ganon pa nila yung ulo ni mama at saka sobra akong na-amaze. Ang babait nila. Yung service nila as in excellent. Ganon ang nasabi ko talaga sa service nila. I love it. At alam nyo pa kung ano talaga nakakapag-amaze sa akin, si Shanley. Sobra akong na-amaze. Kasi, first time, di ba, nasabi ko sa inyo na si Shanley dati nung wala si Ria, natutulog ako mga 1 hour pagkatapos siya dito.
Pero yun talaga nung time na yun, nung linggo is whole day siya dito. At alam nyo, ang daming benta ni Shanley. At kaya ako na sobrang na-amaze talaga kasi balanse siya. Marami siyang benta. Ngayon, pinapasamahan ko nga lang siya nung anak ng kapatid ko nandito. Pero siya lang talaga sa tindahan. Sabi ko, tingnan mo lang si Shanley. Yun, ang sabi naman niya na, yun nga, ang galing na nga daw ni Shanley. Tinitingnan niya. Tsaka, yung marami kasing mga activities rin. At ito pa, kaya ako bumilib kay Shanley. Kasi, marami silang mga, diba, offline, yung mga activities nila. Kasi nga, walang pasok mula nung Friday yata pa sila walang pasok. So, ang dami nilang activities. So, nagbantay siya ng tindahan dito at the same time nagsagot siya ng mga assignment niya. O di ba nakaka-amaze lang. Tuwang-tuwa talaga ako kasi parang inano ko na sa isip ko na para hindi ba ma-high blood si Bisaya din. Kasi gusto ko talaga dito sa tindahan kahit na Syria, gusto ko talaga yung balanse. Pero hindi naman maiwasan minsan pag busy, di ba? Nagkakakulang, nagkaka-over, ganon. Pero syempre, pag malakihan na, ma-high blood na talaga ako niyan. So, in-expect ko na lang, yung parang inano ko na lang sa isip ko na bahala na. Basta, at least din naman, matrain din si Shanley. Yun ang parang inano ko na lang sa isip ko na bahala na ma-over or ma-under. At least, lahat going smooth. Diba? Na ko na, kaya na pala ni Shanley dito sa tindahan. Ang saya ko talaga. So, ganun na lang ang inisip ko kahit na imbis na isipin ko na puro problema na lang, palagi na lang ganito. At least, nakikita ko yung mga magandang mga nangyari, diba? Ganun na lang. Siguro din na na si Bisaya na immune na sa problema at hindi na nakikita yung problema. Ay, nakikita ko na lang yung mga magandang mga nangyari. Ganun na lang. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsubaybay nyo sa channel ko. From the bottom of my heart, I love you all. Mwah! God bless!